Thank you, Brother Denmark, PB Hag. Magandang gabi po. Amen. Amen. Salamat sa Panginoon. So, halos isang buwan na hindi po ako nakapagbahagi ng salita ng Panginoon. Na-miss ko po. At the same time ay ito pong privilege na ito ay pinagpapasalamat ko sa Panginoon sapagkat kagalakan ko po na muling maghatid po ng salita ng Panginoon sa ating lahat. At samahan niyo po ako mga kapatid sa aklat po ng Romans chapter 8 verse 18. Bago po tayo mananalangin. Romans chapter 8 verse 18. Ito po ang sinasabi ng salita ng Panginoon. Kung nakita na po natin Romans chapter 8 verse 18 o Roma 8:18, ito po ang sabi ng salita ng Panginoon. For I consider that the suffering of this present time is not worthy to be compared or not worth comparing to the glory that is to be revealed to us. Purihin ang Panginoon. Let us pray. Dear God, our Heavenly Father, salamat Panginoon sa oras pong ito na ipinagkaloob niyo po sa amin upang mag-aral muli ng iyo pong salita. Alam po namin, O Diyos, na ang aming po pag-aaralan ay napapanahon sapagkat ito po'y galing sa iyong salita at ang salita mo'y buhay at ito po'y nananatili. Ang mundo ay papanaw, magugunaw, ngunit ang iyong salita ay mananatili. Kaya dalangin namin, Panginoon, sa Santong Espiritu, ang siyang manguna sa amin. Matuto kami sa iyong salita, Panginoon, at dalangin namin ang aming pong puso ay iyo pong buksan at palitan ng pusong laman upang maintindihan namin ang iyong salita at ma-comfort ng iyong salita at mabago ng iyong salita at maipamuhay namin ang iyo pong salita. Gamitin mo lamang kasangkapan ng iyo pong tagapagsalita sa gabing ito upang maipahayag ang iyong katotohanan at ang buong katotohanan mo lamang po, Panginoon. Huwag nawa ang bias ng iyong tagapagsalita or anumang pong misconception, kundi ang pawang katotohanan mo lamang. Ito po, O Diyos, ang aming dalangin sa iyong kapurihan. In Jesus' name, Amen. Purihin po ang Panginoon. Okay, so kung nababasa niyo po mga kapatid, ang topic po natin ngayon sa oras pong ito is about Christian suffering. Ito po ay napapanahon at ito po ay alam kong present sa bawat isa. Ang ating pong pag-aaral ay hindi ko po upang sabihin sa atin na maliit lamang ang iyong problema, hindi ka pa namomroblema ng mas malaki, meron kaunti lang ang iyong problema, hindi po. We are tackling the purpose of our Christian suffering. Alam niyo po mga kapatid, pag ang isang tao po ay nakarinig ng mabuting balita at tumanggap sa mabuting balita, siya po'y galak na galak. Ngunit kalimitan, hindi po natin maiiwasan na sa isipan ng isang tao, akalain nila na sa pagtinanggap nila ang Panginoon ay hindi lang mababawasan ang kanilang problema, kundi mawawala ang kanilang pong problema. Kasi po, alam natin na ang punot dulo ng problema ng tao is because of sin, dahil sa kasalanan. And God is offering forgiveness of sin. So if we are forgiven of sin, it would follow, supposedly, na wala ng suffering because there is already forgiveness for sin. But we know the reality, mga kapatid, that we are living in this world na ang bawat isa sa atin ay may pinagdadaan ng kanya-kanyang paghihirap o pighati. Ay meron po dumadaan sa paghihirap sa dahil namumroblema dahil sa kayamanan, meron naman po sa broken relationship, sa pamilya, meron pong dahil sa mga kaibigan, and many, many more para sa mga totoong Kristiyano ang dumadaan po sa paghihirap. Kagaya po yan ng isang itlog ng agila na nalaglag sa kulungan ng manok, sa tangkal ng mga manok. So nalaglag siya sa tangkal ng mga manok at yung mga inahin nakita yon yung itlog ng agila. So ang ginawa niya, inakala niyang kanyang nilimliman at pagkalaon ito'y biglang napisa bilang isang inakay na agila. So habang lumalaki itong agilang ito, siya ay natutong mabuhay na parang isang manok. Siya ay tumutuka sa lupa, kumakahid sa lupa, siya ay kumakain sa lupa, siya ay nakatali sa lupa. At siya ay nangangarap na balang isang araw, sana siya ay makalipad gagaya ng mga ibong nakikita niya sa panghimpapawid. Ngunit
Siya ay bilanggo ng kalupaan, kagaya ng sabi ng kanyang magulang. Siya ay sa lupa at para sa lupa. Maliban lamang nang siya'y nakita ng isang magsasaka at nakita niya, bakit mayroon ditong agila sa aking manukan? So ang kanyang ginawa dun sa agilang ito, hinawakan niya yung agila, pumunta siya sa bangin at kanyang itinalang ng pagkalakas. So yung agila, instinctively, ibinuka niya ang kanyang bagwis. Siya'y lumipad. Alam niyo po, ang sabi ng agilas, ito ang pinakamalayang pagkakataon ng kanyang buhay. Alam niyo po, para tayong mga agila, mga kapatid, na tayo ay pinalaya ng ating pong Panginoon. Kagaya sa ginawa noong magsasakang yon doon sa agilang kanyang nakita. Ngunit sa paglipad ng agilang ito, siya ay nakasalubong ng isang malaki at malakas na bagyo. At dahil hindi niya alam ang gagawin, first time lang niya lumipad, sinuong niya ang bagyo at siya'y natakot. So dalawa lamang po ang pagpipilian niya. It's either bumalik siya sa lupa kasama ng kanyang mga nakinilalang pamilya at muling sumama sa kanila, or either umangat siya sa panghimpapawid at lampasan ng bagyong yon. Alam niyo po mga kapatid, tayo bilang mga Kristiyano ay dadaan sa bagyo. Totoo po yan. Ngunit ano po ang purpose ng pagdaan ng bagyong ito sa ating pong buhay? Alam niyo mga kapatid, ang sufferings po natin ay isang vehicle o isang sasakyan upang magdala sa atin, upang makamit natin ang isang mas malaking kagalakan o pinakamalaking kagalakan na madadama natin sa ating buhay at magbibigay ng kaluwalhatian sa atin pong Panginoon. Yan lamang po ang gusto kong matutunan natin sa pagdako po natin sa pag-aaral sa gabing ito. Ang ating paghihirap ay dapat magdulot sa atin ng pinakamalaking kagalakan at pagpupuri sa Panginoon. At meron po tayong titingnan na dalawang katotohanan. So, two major purpose of suffering, and that is to break believers and or to build believers. God allows suffering either to break you or to build you. And also, He could break you and build you at the same time. Mga kapatid, so titingnan po natin ang unang purpose ng Panginoon. Actually, ito po ay selected passage. Hindi lang po tayo magtatake sa isang passage lang. May dalawa pong tao tayong titingnan. Two major reasons or purpose kung bakit dumadaan sa paghihirap ang isang tao. Una, to break us, ang sabi po dito, God allows sufferings, Christian suffers in order to break a life of sin. This is the first person na atin pong titingnan, ang buhay po ni Jonah. God allowed suffering in his life because he is living a life of sin. Si Jonah po ay isang propeta ng Panginoon na nais niyang papuntahin sa Nineveh. Sabi po ng Panginoon, Jonah, isang araw, boses mismo ng Panginoon, tinig mismo ng Panginoon, sabi niya, Jonah, pumunta ka sa Nineveh at ipahayag mo sa kanila na gugunawin ko sila dahil nakarating sa akin ang kanilang kasamaan. Unless sila ay magsisisi. Alam niyo po kung saan ang Nineveh compared doon sa kinilalagyan po ni Jonah, na doon po siya sa east side ng bansang Israel. Pero ano pong ginawa ni Jonah? According to Jonah chapter 1 verse 2 to 3, si Jonah po ay nagmadaling, nagbihis, nag-empake ng gamit at pumunta on the opposite direction of Nineveh, sa west side, sa Tarshish, sa Spain. Sa Spain po nais pumunta ni Jonah. So nagpunta siya sa daungan sa Joppa, sa daungan ng mga bangka. At nais niyang lumayo ng pagkalayo-layo sa atin pong Panginoon. Right? So ano po yung karakter ng buhay ni Jonah? One, he
disobeys God's will. Meron pong gusto ang Panginoon para sa kanyang buhay. Nakarating sa kanya ang salita ng Panginoon. Ngunit siya ay tahasang lumihis. Hindi lang siya basta lumihis. Tumalikod po si Jonah sa ating Panginoon. And that is the definition of sin. Going against the will of God. Can you imagine? Sa halip na doon sa Nineveh, alam niyo po ang Nineveh, mas malapit kaysa papunta sa Tarshish. Less than 1/3 of the way. So times 3 ang layo po ng pinunta ni Jonah. Alam niyo po mga kapatid, kahit gaano tayo lumayo sa Panginoon, hindi maikli ang kamay ng Panginoon para hindi tayo abutin. Huwag natin kailanman iisipin na pwede nating pagtaguan ng Panginoon. Huwag natin pwedeng isipin na pwede nating takasan ng Panginoon. Kahit saan man tayo makarating, mag-ibang bansa man tayo, ang Panginoon ay laging nandyan. Sa tingin po natin, bakit ayaw ni Jonah na pumunta sa Nineveh? Gusto niya magunaw ang Nineveh? Yes, because Jonah hates the Ninevites. Kasi para sa kanya, ang mga Nineveh, ito yung mga tao na kinamumuhian ng Panginoon, idolaters. At kilala ni Jonah ang Panginoon na sa oras na pumunta siya sa Nineveh at magsisinga sila sa kanilang kasalanan, patatawaran talaga sila ng Panginoon. Ayaw ni Jonah nun. So Jonah is coming from a hatred towards Gentiles. Kaya nga siya tumalikod. And when he disobeys God, he suffered the wrath of God. In Jonah chapter 4, verse 17, pagkasakay ni Jonah sa bangka habang sila'y naglalayag, biglang nagpadala ang Panginoon ng isang bagyo na kahit ang mga tripulante ng isang malaking bangka na sanay, dumaong at makipagsagupaan sa mga alon, sila'y natakot para sa kanilang mga buhay. Hindi na nila sinubukang imaniobra ang bangka. Ang ginawa nila, sila ay kanya-kanyang tumawag na sa mga Diyos-Diyosa nila. Kasi wala na silang pag-asa. And there, in Jonah chapter 4 hanggang 17, dito nila napag-alaman na si Jonah ang dahilan kung bakit nagagalit ang Panginoon. Kaya napagdesisyonan nila, sang-ayon na rin din po kay Jonah, na itapon siya sa dagat. At pagkatapon kay Jonah sa dagat, nilulunsa ng isang malaking isda. And therefore, 3 days and 3 nights, siya ay nangingiling sa Panginoon. Alam niyo po kung ano naging problema ni Jonah. Alam niyo po, sabi dito, Jonah let his earthly desires and earthly passion and fleshly desires to overcome God's will. Mga kapatid, alam ko po meron tayong gustong mangyari sa ating buhay. Probably merong mga parte ng buhay natin na alam naman nating kasalanan, ayaw nating bitawan. Natatakot tayo kasi, paano hindi na ako mag-e-enjoy? Paano na lang itong mga taong ito na ang sarap-sarap, ang saya-sayang kasama? Paano na lang itong ginagawa kong ito? Dito ako masaya. Mga kapatid, don't let your earthly passions overcome the will of the Lord sa inyong buhay. Kaya po ang sabi ni Paul, I beat my body. Nilalabanan ko ang aking sarili. Binubugbog ko I discipline myself. Sapagkat ito po ay present sa bawat isa sa atin. And if we are doing or living a sinful life, o alam natin ang buhay natin hindi kagalak-galak sa Panginoon, we will encounter hardships and sufferings sa ating pong buhay. Again, Jonah let his earthly passions, his sinful desires, to overcome the will of God.
Mga kapatid, let's not underestimate God. Sabi po sa Galatians chapter 6, do not be deceived. The Lord is not mocked. He will reap what He sows. Or huwag po nating pag-akalaan na dahil napakabuti ng Panginoon, napakayaman ng kanyang habag, ay pwede na nating gawin lahat ng gusto natin dahil at the end of the day, mapapatawad tayo. It should lead us to repentance, brothers and sisters. Just like Jonah, sufferings led Jonah, not just to reflect on his sin, but to repent of his sin. At nung siya po'y iniluwa ng isda, natuon na siya sa dalampasigan ng Nineveh. And Jonah followed the will of God. Jonah obeyed the original will of God sa kanya pong buhay. Kaya mga kapatid, let us examine ourselves. Bakit baga hindi na ako natapos-tapos sa problema kong ito? Bakit baga parang lagi na lang ganito? Examine your life. Let us examine our lives. Tayong lahat. Maybe we are still living parts of our life according to our will and not according to the will of God. Again, mga kapatid, if you hear these words, do not delay. Tayong lahat, let's humble ourselves, confess and repent, because God promises to forgive our sins, and He will restore us. 1 John 1:9, if you confess your sin, He is faithful and just to forgive you of your sin and cleanse us from all unrighteousness. Kaya mga kapatid, magpakumbaba po tayo sa Panginoon. Amen? Amen. Secondly, mga kapatid, if you are living according to the will of God, and wala ka namang ibang alam na parang sumasalungat ka sa Panginoon, or you are living a life of sin, characterized by continual living of sin, at ang gusto mo is to follow God, another reason kung bakit tayo dumadaan sa problema or suffering is because God is building us for a life of ministry. Christian suffers in order to be built by God for a life of ministry. Genesis chapter 37 hanggang chapter 47. It is the life of Joseph. Ito po ay buhay ni Joseph the Dreamer. Kilala po natin si Joseph, mga kapatid. Si Joseph po ay isang bata. Mag-umpisa po ang Genesis chapter 37, 17 years old. At siya po ay favored not just by his father, but he is also favored by God. Kasi po siya ay laging nananaginip patungkol sa Panginoon. It can only mean na siya po ay laging nakikipagniig sa Diyos. Siya po ay malapit sa Panginoon. Because he is always talking and being talked to ng Panginoon. Again, as we know, kahit po si Joseph ay malapit sa Panginoon, hindi siya exempted sa paghihirap sa kanyang buhay. Do you know, brothers and sisters, that Joseph suffered after sufferings for 13 years ng kanyang buhay. And all I can say is that he is led by God to suffer. He is led by God to suffer. Ano po ang mga pinagdaanan ni Joseph? Ito pong si Joseph na ito po ang isa sa mga paborito kong karakter sa buong Biblia. At ito yung mga bahagi ng Biblia na lagi kong pinapaulit-ulit basahin. At every time na inuulit kong basahin, hindi ako makapaniwala sa klaseng tao nito ni Joseph at lagi po ako nagiging emotional pag binabasa ko itong kay Joseph na ito. Okay? Sabi po dyan, he is led to suffer by God. Tingnan po muna natin yung mga naging suffering po ni Joseph. In Genesis chapter 37, verse 20,
he is betrayed by his family. Tingnan po natin dito sa 37 verse 20. Ang sabi po dito ng kanyang mga kapatid, habang dumadating si Joseph, ang sabi niya, "Come, let us kill him and throw him into the pits. Then we will say that a fierce animal has devoured him, and we will see what will become of him." Padating pa lang po si Joseph patungo sa kanyang mga kapatid, siya ay pinagpapalanuhan ng patayin ng kanyang mga tunay na kapatid. Have you experienced being betrayed by friend and family? Ang sakit, ano po? And sometimes those are just words. Ito, gusto na nilang patayin si Joseph. And not just that, after nilang pagtangka ang patayin si Joseph, no, wag na yan. Wag na nating patayin. Wala tayong papakinabangan pag mapapatay natin si Joseph. What if ibenta na lang natin siya sa mga Ishmaelites na dumadaan ng panahong yon? So, yun nga po ang ginawa nila. Ibinenta nila in verse 24, ibinenta nila si Joseph sa Ishmaelites for the price of a slave. Kung magkano po nabenta ang Panginoong Jesus ni Judas, ganun din po nabenta si Joseph. 20 pieces of silver shekels. At hindi po doon natatapos sa lahat. Pagdating po sa slave market sa Egypt, nabenta pa rin po si Joseph doon kay Potiphar. Siya po yung kapitan ng Presidential Security Guard ng Pharaoh. Okay? Kung sa panahon natin yung mga PSG. So nabenta siya doon, naging tagapamahala siya doon, at hindi po doon nagtatapos ang buhay ni Joseph. Siya po ay tinetempt ng asawa ni Potiphar. At hindi lang po siya isang beses tinempt, lagi po siyang tinetempt. Kasi si Joseph daw po ay magandang lalaki. Pero hindi ito nagtagumpay. Alam niyo po, ang nakakatuwa sabi ni Joseph, "Pinamahala ako ng iyong asawa, ng aking master dito. Ang kulang na lang, ikaw na lang hindi niya ibinibigay sa akin kasi ikaw ay asawa niya. Paano ko magagawa yun sa aking master at paano ko yung magagawa sa aking Panginoon?" So siya po ay tumakbo nung siya po ay pinuwersa na nung asawa ni Potiphar. Tumakbo po siya. Pero sa pagtakbo niya, siya ay na-frame up kasi naiwan yung damit niya. So pinalabas na siya ay gustong rapin pinalabas nung asawa ni Potiphar na gusto siyang rapin ni Joseph, at si Joseph po ay nakulong for a minimum of 2 years. And after those 2 years, na naginip po ang Pharaoh at pinatawag nila si Joseph. Pinatawag nila si Joseph. At pagdating doon, ipinaliwanag ni Joseph kung ano yung panaginip ng hari. Ipinaliwanag ni Joseph kung ano ang dapat gawin. Kaya sabi po ni Joseph, "Ang panaginip mo, hari, ay 7 taong kasaganahan. Pagkatapos nito ay 7 taong taggutom. Ganito po ang dapat nyong gawin. Kailangan nyong kumuha ng isang marunong na tao na mamamahala ng lahat ng anihin, at kailangan po kumuha tayo ng tax doon sa mga anihin at itago upang hindi masira, upang sa 7 taon meron tayong ipapamahagi." Ang sabi po ng Pharaoh, "Wala nang iba pang pwede dyan kung di ikaw lang." Alam niyo po, nung 17 years old po nag-umpisa ang hardships and tribulations and sufferings ni Joseph. 30 years old na po siya nung siya ay humarap sa Pharaoh. So 13 years. Ilang years na po tayong naghihirap, nagsasuffer. Since 2019, since 2020 po, Pastor. 4 years. Meron 9 years pa tayo, mga kapatid. Pero alam niyo po, iniisip ko habang binabasa ko ang buhay ni Joseph. Feeling ko, at some point, may karapatan si Joseph magtanong, "Panginoon, bakit po ganito? Wala naman po akong ibang ninais kundi ang sumunod sa iyo. Bakit nagkakaganito ang buhay ko?" But that is not what happened.
Because letter B, he kept entrusting himself to the Lord. He kept entrusting himself to the Lord. Alam niyo po mga kapatid, kung paano ko nasabi na along the way, siya ay nagtitiwala lamang sa Panginoon. Kasi po, yun nga po sabi ko kanina, in Genesis chapter 39, verse 9, nung siya ay nilapitan at nagbigay ng indecent proposal, yung asawa ni Potiphar, ito po ang sinabi ni Joseph. Nakakatawa. Ang sabi po niya, he is not greater in this house than I am, nor has he kept back anything from me except you, because you are his wife. How then can I do this great wickedness and sin against God? Takot pa rin siya sa Panginoon. May takot pa rin siya sa Panginoon. And that shows that even throughout that, yung kanyang, yung haba ng kanyang suffering, hindi niya nakakalimutan ng Panginoon. Alam niyang kasama niya ang Diyos. At hindi lamang po yan, in 40 verse 8 and 40 verse 16, nung nanaginip po yung cupbearer na kasama sa kulungan ni Joseph, sabi niya, ano pa yung pinagtatalunan nyo? May nanaginip kayo? Sabi niya, mapapaliwanag mo ba ang aking panaginip? Sabi nung kay Joseph, sabi ni Joseph, ang interpretation ay nanggagaling lamang sa Panginoon. Ang sabi po nung Pharaoh, walang makapagpaliwanag ng aking panaginip na 7 matatabang baka ay kinain ng 7 payat na mga baka. Ang sabi ni Joseph, ang Panginoon ang magpapaliwanag ng inyong panaginip. Ni minsan, hindi niya inako ang anumang papuri. Lagi niyang ibinabalik sa Panginoon. And lastly, ito mga kapatid, itong pinakamaganda sa lahat. Verse 45. Let's open our Bibles to Genesis chapter 45, verse 4. Okay. Ito po yung panahon na nagtapat na si Joseph sa kanyang mga kapatid kung sino siya. At ito yung isa sa pinakamakabagbag damdamin na tagpo ng buhay ni Joseph. Ang sabi po sa verse 4, Joseph said to his brothers, "Come near to me, please." And they came near and he said, "I am your brother, Joseph, whom you sold into Egypt. And now do not be distressed or angry with yourselves because you sold me here. Listen, for God sent me before you to preserve life." Alam niyo mga kapatid, kung tayo yun, di ba? Binigyan tayo ng pagkakataon na i-vindicate yung ating sarili o talagang ipamukha sa mga taong ito. Di ba ako yung pinatay nyo? Di ba ako yung alam niyo ba ako nung pinagdaanan ko? Diba? Pwedeng gano'n sabihin natin. Alam niyo ba ang ginawa sa akin dito? Pero hindi. He said, God put me here for a purpose. And along the famous lines, you meant it for evil, but God meant it for good. He knows that he is with God. Siguro na magbabalik tanaw siya, nasabi na niyo, God meant it for good. You meant it for evil. But during the days na pinagdadaanan niya yon, hindi niya masabi, God meant this for good. Siguro hindi pa niya alam kung anong nangyayari sa kanya. Maaaring tayo, hindi natin alam kung anong nangyayari sa atin. Bakit tayo dumadaan sa paghihirap na ito? Bakit tayo nalulubog sa malalaking problemang ito? But please know, brothers and sisters, if we are walking through the valleys of shadows of death, do not forget that God is with us. Do not forget that God is with us. Kasama mo ang Diyos. Kasama natin ang Panginoon. Kasama natin ang Panginoon. Huwag natin pong kalimutan yun, mga kapatid. And yan po ang nagbigay kay Joseph ng fuel. Nagtulak kay Joseph
na hindi magtanim ng galit sa kanyang mga kapatid, na hindi isisi sa mga nangyayari ang kanyang problema o ang kanyang kalagayan. He kept entrusting himself to the Lord. He kept on following God. Alam niyo po mga kapatid, ang isa pong makapal na bakal, bago yan maging isang magiting na sandata, dumadaan muna yan sa pandayan. Yan muna ay ibinibilad sa init, hindi po sa init ng araw, kung hindi sa isang furnace, sinusugba. Pagkatapos ay pinupukpok, tapos kino-quench, nilalagay sa oil or tubig, tapos ilalagay uli sa apoy, pupukpukin uli, upang maging magiting na sandata. Brothers and sisters, meron pong malaking gawain na nakahanda para sa bawat isa sa atin. Amen? Mga kapatid, meron po tayong purpose sa mundong ito. At isang malaking bagay na gagawin natin para sa buhay natin. Hindi lang para kumain, mabusog, at pagkatapos ay mamatay. Hindi lang para umattend tuwing linggo, umupo sa church, umawit, magpasalamat sa Panginoon, kumamay sa ating mga kapatid, tapos uuwi na tayo. Hindi po ganun ang buhay natin, mga kapatid. The Lord is preparing for us a ministry na hindi po natin kayang i-imagine kung gaano kaganda at kung gaano kagalak-galak para sa atin. Kaya kung tayo ay nasa bingit ng paghihirap sa oras na ito. Ito po, natandaan ko lang kasi lagi ko sinasabi ito nung bata pa ako nung nagte-testimony, nagpipreside ako. If you feel that life is falling apart, you must remember to trust in the Lord because in time, He will put everything into place. Hindi natin alam kung paano gumawa ang Panginoon. Hindi natin alam kung ano ang pinaplano ng Panginoon. Pero alam natin at kilala natin kung sino ang Panginoon. Magtiwala tayo sa Kanya. Kagaya ni Jose, mga kapatid, magtiwala tayo sa Kanya. Ang sabi po ng 2 Corinthians chapter 4, verse 17. Basahin po natin. 2 Corinthians chapter 4, verse 17. For the light, momentary affliction is preparing for us an eternal weight of glory beyond all comparison. This light and momentary affliction, parang Romans 8:18, ano po? Hindi karapat-dapat ihalintulad sapagkat the Lord is preparing for us an eternal weight in glory without comparison. Walang katulad, mga kapatid. Kaya ho, ang Christian sufferings is not just normal part of our Christian life, but also an integral part of our Christian life. Ibig sabihin ng integral, ito ay mahalaga at hindi ito nawawala sa buhay ng Kristiyano sapagkat sa pamamagitan nito, sa pamamagitan ng paghihirap sa mundong ito, the Lord accomplishes His purpose sa bawat isa. Pinalalabas nito ang gusto ng Panginoon sa atin. And that is to build a Christ-like character, to be built into the image of God, and to be used for His kingdom, which then will result to our greatest joy and God's glory. Mga kapatid, examine ourselves. We either we are being broken by God or we are being built by God. Or we are broken and building. Sabay. Tayo ay inaalis ng Panginoon sa buhay na makakapanira sa atin. At the same time, inihahanda ng Panginoon para sa buhay para sa Kanyang kaluwalhatian. Let us pray. Dear God, our Heavenly Father, salamat po, Panginoon.
sa oras na ito na pinagkaloob niyo po sa amin. Salamat, O Diyos, sa buhay ni Jonah. Salamat, Panginoon, sa buhay ni Joseph na patuloy na nagpapakita sa amin na even in the midst of suffering, ito po ay may kabuluhan at kahulugan sa inyo, Panginoon. Teach us, O Lord, to see ito pong mga bagay nito sa aming buhay. If we are living in sin, O Lord, grant us a heart, a repentant heart, a humble heart, to come to you in repentance and confession, and to live a life that is pleasing to you. And if we have this desire to follow you, to go into the ministry, to be your ambassador, to be your representative in this fallen world, tulungan niyo po kami. Kayo po ang gumawa sa amin. Mold us. You are the potter and we are the clay. Mold us into your will, O Lord. And this we pray in the name of our Lord Jesus Christ. Amen.